Welcome everyone to our free investment coaching webinar on how to invest in the stock market and mutual fund. Sa webinar na ito, matutunan natin kung bakit kailangan natin ng financial literacy. Kung paano mag-invest, things to consider before we invest, understanding how money works in achieving our financial goals in life. But before we start, can I invite everyone to pray the Millionaire's Prayer by Brother Bo Sanchez? Today, I ask you to bless me so that I become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hands. In Jesus' name, amen and amen. Okay. So, but before we start, can I introduce myself to you? I'm Coach Lawrence Losada. My passion and mission is to help every family become financially literate and secured. Dati pa akong hippie sa isang 5-star hotel sa Makati. And now, I'm the CEO Marketing Director sa International Marketing Group or IMG. At the same time, I'm financial coach, trainer of the Truly Rich Makers team. Kaya masabi ko na malaking transformation talaga nangyari sa buhay ko. I am the Associate Financial Planner under Registered Financial Planners Institute of the Philippines. So I'm a millionaire ring earner sa Pi Ring. At the same time, I'm the entrepreneur. So this is my contact number, 0915-453-9186, and my email address, lawrencelosada21@gmail.com. And this is my FB page, Financial Strategies to be Wealthy. So ito yung mission namin dito sa IMG to educate 30 million Filipinos by 2030. So hoping na maimbitahan rin ninyo yung mga kaibigan ninyo, relatives, office mate, para masama sila dito sa financial literacy campaign namin dito sa IMG. Okay? So sabi nga, setting goals is the first step in turning the invisible into visible. Kailangan maging smart tayo. Why? We need to be specific with our goals. Who is involved? What do we want to accomplish? What are the reasons or purpose? And lastly, what are the financial constraints? Kailangan, we need to be, ma-measure natin kung ano mga needs natin. How will we know when you have done it? Can you track progress and measure the outcome? How much? How many? How will you know when your goal is accomplished? Achievable, can you accomplish it? Is the goal reasonable enough to be accomplished? How? Paano? Don't choose goals that are out of rates or below standard. Relevant, it is worthwhile. Is the goal worthwhile? And will it meet your needs? Is its goal consistent with other goals you have established? Do they fit with your immediate and future plans? So dapat sa lahat ng mga goals natin, timely siya o may time bound siya. When exactly do you want to accomplish it? Your goals should include a time limit completed in months, day, and year. It will bring a sense of urgency and improve time management. So tandaan ninyo, a goal without a deadline is just a dream. Lahat ng mga goals natin kapag walang deadline, sigurado yan, maiwan na talaga na pangarap yan. So why we teach financial literacy? Bakit tayo kailangan mag-aral about financial literacy? Number one, the rule of money is changing. So napapansin niyo ba noong una, ito yung interest rate way back 1976 to 2010. Noong 1976, medyo hanggang 1990, medyo mataas pa yung interest rate kapag mag-save tayo sa bangko. So sa ngayon, medyo bumaba na siya. No? Talagang pababa ng pababa. Magkano na lang ba ang interest rate ng kapag mag-save tayo sa bangko? Less than 1%. So kaya pala nung una, yung mga lulot-lola natin, sa bangko nagsisave ng pera nila. No?
kasi mataas pala yung interest rate. So dapat talaga sa ngayon, kasi pababa yung interest rate, maghanap tayo ng investment vehicle to outdo the inflation and taxes. Okay? So number 2, lack of financial education. In 2018, the average Filipino has a financial quotient of 53%. Base yan sa survey ng Citibank Manila Bulletin noong 2018. Even during the State of the Nation of our President, talagang ini-encourage niya, no, na tayo to be an entrepreneur. Sabi nga niya rito, mandatory financial education for all migrant families shall be pursued along with incentives to encourage entrepreneurship. So number 3, people live longer today. Ito yung Filipino life expectancy noong 2015. Yung sa lalaki, age 69, women raw, age 75. So medyo mahaba-haba yung buhay natin ngayon. So paano na lang if we have a retirement and healthcare crisis? Do you think na masuportahan ba tayo ng mga government agencies like PhilHealth, SSS, GSIS, and Pag-ibig? No, siyempre hindi. Alam naman natin, maganda yung programa ng government natin. But it is not enough. No? Kapag tumanda tayo, gaya niyan, isipin nyo na lang, no? Ako, nag-retire ako last year. Alam niyo ba kung magkano yung retirement na binabayad sa akin is only 14,000. Do you think makasustain yan sa mga needs namin sa araw-araw? No? Kaya kailangan talaga we need to find an investment vehicle na malabanan natin yung inflation sa taxes. At the same time, wag natin iasa yung retirement natin o yung healthcare natin sa gobyerno. Kasi hindi kakayanin yon. Sa dapat talaga maghanap tayo, no, ng mga investment vehicle para masuportahan natin yung mga needs natin pagtanda natin. So number 4, high cost of living. Many people have difficulty in saving money for the future needs dahil dito sa inflation. Sigurado alam nyo na what is inflation. Ang inflation, ito yung pagtataas ng mga bilihin at pagbaba ng value ng pera natin. So siyempre kapag hindi natin ma-outdo yung inflation, sigurado yan mabaon tayo sa utang. Kaya dapat talaga, again, ulitin ko sa inyo, we need to find an investment vehicle to outdo inflation at saka taxes. Okay? Para hindi tayo mabaon sa utang. So why we teach financial literacy? Money without financial intelligence is money sown gun, per Robert Kiyosaki. Kapag kulang raw tayo sa kalaman about sa financial, sigurado yan, mabilis lang mawala yung kinikita natin. So dapat pag-aralan natin, di ba? Pag-aralan natin kung paano natin mapalaki yung pera na pinaghihirapan natin. So why we invest? Bakit nga tayo mag-i-invest? Siyempre, to beat inflation and taxes. So napapansin nyo ba, yung 1,000 pesos mo nung una, nung 1998, ganito pa kadaming mabili mo. So nung 2008, ganito na lang yung mabibili mo sa 1,000 mo. So ngayon nung 2018, no, pakunti na pakunti, no, kunting-kunti na lang talaga yung mabili natin sa 1,000. So it's just dito that the average inflation rate in our country according to Bangko Sentral ng Pilipinas is 4.5%. So kaya kailangan talaga maghanap tayo ng investment vehicle para ma-outdo natin yung inflation. So ito yung epekto ng inflation at saka taxes. So example, nagsisave ka ng 100,000 pesos sa bangko at 0.25% interest per annum. So siyempre, ang 100,000 mo plus 250 is equals 100,250. So bawasan ng tax na at 20%, less 50 pesos. Net after withholding tax is 100,200. So bawasan ulit ng inflation na 5% and then 5,010 pesos. So value after a year. So magkano lang naiwan mo is 95,190. Lugi ka pa, no? Kapag nag-save ka ng 100,000 pesos. You lose 4,810. So sabi nga rito, we have to find investment that can beat the effects of wealth enemies. Ano siya? Inflation at saka taxes. That's why
we must invest correctly. So what if you live too long? Who will take care of you? Who will take care of you? Siyempre, pagtanda natin, sino mag-alaga sa atin if we live too long? So siyempre, ayaw naman natin na gawin na retirement plan yung mga anak natin. Di ba? Ayaw rin natin na mahirapan tayo. So anong dapat natin gagawin? Dapat meron tayong investment o passive income, money working for us pagtanda natin. Para kahit popo-opo ka, pag sa probinsya ka, no? Mag-alaga ka lang ng mga hayop mo, o ganun ang gagawin mo, ay talagang money coming back o kumikita yung pera mo dahil you have a passive income. So to achieve our financial goals in life, kailangan may target tayo. So kagaya kanina, we need to be smart, no? We need to be specific. Kailangan measurable, reliable, attainable, at kailangan time-bound siya. So kailangan may sense of urgency kapag may time limit tayo kung kailan natin ma-achieve yung goals natin. So example ngayon, before we invest, dapat talaga, no, we need to consider yung mga bagay na ito. Number one, we need to define our financial goals. Ano ba yung mga goals natin sa buhay natin? Kaya tayo nagtatrabaho, siyempre, para sa healthcare natin, number one. Number two, para sa retirement fund natin, para hindi tayo mahirapan pagtanda natin. So, siyempre, sa pag-aral ng anak natin, our dream house, dream car, at the same time, dream vacation. Dapat talaga i-define natin yung goals natin. Okay? So, number two, right investment vehicle. Example, ano ba yung financial goals mo? Anong investment vehicle na dapat mong gamitin? So, example, yung goal mo is for emergency fund. Saan mo sa ilagay? Siyempre, ang duration nito, immediate lang siya. Para anytime, pwede mo sambuhin ito. At the same time, liquid. No? Saan mo sa ilagay? Sa bangko o time deposit. Okay? Kapag sa home repair naman, short term lang siya. Liquid din para anytime, pwede mo rin sa ma-withdraw. Saan mo ilagay yung pera mo? Anong instrument vehicle? Bonds or time deposit. Sa education naman, medium term lang siya. No? Ang growth nito, tumutubo siya. At the same time, liquid siya para kapag kailangan mo, pwede mo kaagad ma-withdraw yung pera mo. Saan mo ilagay? Sa balance fund. Pang-retirement naman, long term siya. Ibig sabihin, pang-matagalan. No? High growth. So, saan mo ilagay yung pera mo? Sa equity fund or stock market. Pag-protection naman, long term din. At guaranteed dapat. So, saan mo ilagay yung pera mo? O investment vehicle? Sa insurance or HMO. Okay? So, alam nyo na kung anong right investment vehicle na dapat natin gagamitin kapag sa lahat-lahat ng mga financial goals natin. So, number three, invest consistently and long term. Hindi pwede na mag-save ka lang ngayon, bukas withdraw mo. Hindi. Kailangan long term. Diba? Napapansin nyo ba rito sa illustration natin? Ito yung calculation nito is based on 12% compounding interest per year. Okay? So, nag-save ka raw ng 20 pesos. So, isang buwan, meron kang 600 pesos. So, ilagay mo sa investment sa 12%, in 10 years, meron kang 130,428. In 20 years, meron kang 589,984. In 30 years, maging million yan yung 20 pesos mo. Kasi nagko-compound sila, nagko-compound at saka pang matagalan ang investment mo. Okay? So, lalo na kapag 50 pesos, 1,500 pesos per day. Oh, I mean per month ang masisave mo. Sa 50 pesos per day, 1,500 per month ang masisave mo. Ilagay mo sa 12% investment. So, in 10 years, meron kang 346,069. So, isipin mo yan, in 20 years, meron ka na kagad millions, no? 1.4 million something. So, 100,000, 3,000 per month. So, 10 years, meron kang 692,139. In 20 years, 2.9 million pesos. Kulang-kulang 3 million. Diba? So, ngayon, kapag 200 pesos per day, 6,000 pesos per month. So, sa 10 taon, mayroon ka na kaagad 1.3 million pesos. Kapag nilagay mo yan sa 12% compounding interest per year na investment vehicle. Okay?
So kapag 500 pesos per day, 15,000 per month, 3.4 million pesos in 10 years. Tapos naman, kapag 1,000 per day, 30,000 naman, isipin mo yan, 6.9 million pesos. Kulang-kulang 7 million pesos. Kapag nasa tamang investment vehicle. No? So sa ngayon, ito siya, no, habang patagal ng patagal, no, ang pag-invest mo. Kaya sabi nga natin, kailangan we need to invest consistently and long term. So napansin nyo ba yung 1,000 pesos mo o 30,000 a month na sisave mo? Isipin mo yan, 103,140,078 in 30 years. Okay? So masarap talaga, no? Maging milyonaryo tayo basta marunong lang tayo mag-save and invest ng pera natin sa tamang investment vehicle at saka pang matagalan. So number 4, the rest return trade-off. Low rest, low return. High rest, high return. No rest, no return. High ignorance, high rest. Intelligence, low rest. So siyempre kapag may kalaman tayo, lalo sa financial natin, mababa yung rest. Kapag wala tayong kaalaman, ignorante tayo kung saan lang natin na-invest yung pera natin, saan na mataas yung rest noon? May tendency pa mawala yung investment mo. Sino nagsabi nito? Is no other than Benjamin Graham. Si Benjamin Graham is the mentor of Warren Buffett. Si Warren Buffett isa sa pinakamayaman dito sa buong mundo, no? Kaya dapat talaga sundin natin yung mga advice nila, no? Kasi para yayaman din tayo kagaya nila. So, understanding how money works, kung paano magtatrabaho ang pera natin. Kayo alam na natin kung paano tayo kumita, no, ng pera. Pero hindi natin alam kung paano magtatrabaho ang pera para sa atin. So, 2 types of income. We have this active income. Siyempre, kapag may trabaho ka, kumikita ka, may salary ka, you have this active income. Kapag doktor ka, may pasyente ka, siyempre, mayroon kang active income. Kapag abogado ka, may kliyente ka, you have this active income. OFW, seafarer, may kontrata, agent, may commission, you have this active income. You work hard for the money. Napapansin nyo ba? Ako nung una, no? Nagtatrabaho ako. Simula alis ako dito sa bahay kasi from Cavite to Makati, mga 2 oras yan. 5 o'clock pa lang umaalis na ako rito dahil sa traffic. So isipin mo yan, para lang kumita ng pera. Di ba? So talagang kailangan mo pumasok para kumita ng pera. Dahil gusto natin magkaroon tayo ng active income para may magamit tayo sa pang-araw-araw na kailangan ng pamilya natin. We work hard for the money. So, dapat we need to build our passive income. Tandaan niyo, our level of energy ay bumaba kapag tumatanda na tayo. Example dito sa illustration natin, kapag edad mo is 25 years old, 100% pa yung level of energy mo. 35 years old, 70 to 75. 40 years old, 65 to 70. 45, 60 to 45% ang level of energy. 50, 55 to 60%. 50 to 55% na lang ang level of energy mo. Lalo na pag 60 years old ka, no? 45 to 50% na lang ang level of energy ng katawan natin. So that's why we need to build a passive income. So, ano ba yung passive income, no? Passive income keeps coming, no? Kumikita siya even if you are not working. Kumikita ang pera mo. You stop working, your income continues. Tuloy-tuloy yan, no? Kapag mayroon kang passive income. So, saan manggagaling yung interest income from investment sa mga investment natin? Mutual fund, stocks, bonds, long-term healthcare. Doon nanggagaling yan. At the same time, additional pa, royalty income kapag may business ka, no? Rental income, etc. So kaya kami talaga ng wife ko, no? Talagang pinag-aralan talaga namin to. Meron na kami investment rito sa mutual funds, no? At saka long-term healthcare. Siyempre, kahit pa paano, we able to put up our business at meron kami itong rental incomes. Do not work hard for the money. Let your money works for you. So ganyan lang kadali. Napapansin nyo ba si Lola? Patulog-tulog lang. Gusto nyo ba pagtanda ninyo, ganito yung situation ninyo? Kahit patulog-tulog ka, basa-basa ka, ang pera ay pumupunta sa'yo. Di ba masarap?
Because you have this passive income. You put up your own business, meron ka mga investments, no? Kaya dito sa IMG talaga, that's why we encourage you to be part of IMG. Kasi dito sa IMG, tinuturuan tayo where to invest na ang mga pera na pinaghirapan natin. Yung kinikita natin ngayon, dapat i-invest natin yan sa tamang investment vehicle para we have this passive income pagtanda natin. Money working for us pagtanda natin. Di ba napakaganda? No? Ganun na pala. Dapat pala ay meron tayo dito para yung pera magtatrabaho para sa atin. So how do we make money work for us? Rule of 72. Ito yung sekreto ng mga mayaman, kaya ang mayaman lalong yumayaman. Ang mahirap lalong naghihirap kasi hindi nila alam to. Alam nyo ba sino nag-invent ito? Is no other than Albert Einstein. Ito yung formula niya, 72 that divided the interest rate equals the number of years to double your money. So how do we make money work for us? Dividing the number 72 by the interest rate of your savings or investments will give the estimated number of years it will take for your money to double. So, example ngayon, you open a savings account in the bank. May 10,000 ka at 1%. Ito 1% pa. Diba? So, 72 divided by 1 is equal 72 years. So, palagay natin ngayon, ilang taong ka na? Palagay natin 30 years old. Kailan magdoble ang pera mo? Pag edad mo ng 102, saka dudoble ang pera mo. Buhay pa kaya tayo niyan, 102 years old? Kasi napapansin nyo naman kanina, ang life expectancy natin, sa babae ilan? 75. Sa lalaki, 69 years old. Diba? So hindi na tayo abot. Kaya I suggest talaga, we need to find an investment vehicle, no? Na ma-outdo natin yung inflation at saka taxes. Dapat mag-invest tayo sa tamang investment. Kasi napapansin nyo ba, no? Your money double after 72 years. 72 years. So, ibig sabihin, kapag nag-invest ka ng pera mo sa bangko, pag edad mo ng 102 kapag 30 years old ka, saka maging 20,000 pesos yung pera mo. Di ba napakatagal? Di ba? Napakatagal. So, rule of 72. So, palagay natin, nag-invest ka sa 4%. May konting luhaw ka sa 4%. So, 72 divided by 4 is equals 18. Ilang taong ka? Palagay natin, 29 years old. Money doubles every 18 years. Oh? So, at 4%. So, dudoble siya every 18 years. So, may 100,000 pesos ka. So, pag edad mo ng 47 years old, meron kang 200,000 pesos. Pag edad mo ng 65 years old, meron kang 400,000 pesos. So, palagay naman natin. No? Siyempre, talagang nag-aral ka pinag-aralan mo to. So, I'm not contented with 4%. Dapat mag-invest ako sa 8%. So, napapansin nyo ba? No? I-apply natin ang rule of 72. 72 divided by 8 is equals 9. Money doubles every 9 years. So, ilang taon ka ulit? Palagay natin is 29 years old. Ilagay mo sa 8%. So, every 9 years, dumudoble ang pera mo. So, magkano invest mo? 100,000 pesos. So, pag edad mo na 65 years old, mayroon kang 1.6 million pesos. Hindi na masama. Pero hindi ka kontento kasi alam mo na pag-aralan mo ng maayos to. Ayoko ilagay dyan sa 8%, yung 100,000 ko. Ilagay ko siya sa 12%. No? So, 72 divided by 12 is equal 6. Money doubles every 6 years. Pilang edad mo? Lagay natin is 29 years old. So, isipin mo, pag edad mo na 65 years old, meron ka ng 6.4 million pesos. So, ganun kaganda siya. How many times tumubo ang pera mo kapag nasa 8%? 4 times. Kapag nasa 12%, 16 times. So, kaya talaga, ito palang sikrito ng mga mayaman. No? Kaya masabi natin. Kasi alam nila kung saan nila invest yung pera nila na pinaghirapan nila. So, dapat ganito rin gayahin natin. No? Huwag tayo mag-save sa bangko. I'm not against sa bank. But tandaan ninyo, ang isave natin sa bangko, yung pang-emergency fund lang natin para anytime ma-withdraw natin siya. Yung excess na pera natin, i-invest natin sa tamang investment vehicle. Okay? At dito, no, yung rule of 72, huwag nyo rin i-apply sa pangungutang. Kasi kapag i-apply mo yan sa pangungutang, sigurado yan, mababaon ka sa utang. Okay? So I hope na meron kayong konting nalalaman. So how do you want to make 6 million pesos? Gusto mo ba kumita ka ng 6 million pesos? Siyempre ganito, no?
You work hard for the money. Nagtatrabaho ka, siyempre kikita ka ng 6 million pesos. How many years you work to make 6 million pesos? Kailangan mag-save ka raw taon-taon ng 200,000 pesos in 30 years para kumita ka ng 6 million pesos. So number 2, money work for you para kumita ka rin ng 6 million. Yung pera mo, magtatrabaho para sa'yo. Magkano isi-save mo sa isang taon? Palagay natin, nilagay mo na ang pera mo na 150,000, nilagay mo sa 12%. In 36 years, meron kang 6,048,000 pesos. Di ba? Kung meron kang 150,000 pesos. So, paano ngayon kapag wala kang 150? So, kailangan mag-save ka ng 5,000 per month. Ilagay mo sa 12%. In 36 years, meron kang 6,048,000 pesos. Ganun kasimple. Di ba kailangan mag-save ka buwan-buwan? Kasi hindi mo kaya mag-save ng 150,000 pesos. So, dapat mag-save ka ng 5,000 pesos per month. So, ganun kaganda, no? Kaya inaano namin sa inyo. Binibigyan namin kayo ng idea kung saan tayo mag-invest. Kasi siyempre, if you have enough money, pwede naman yan na mag-save ka 150,000 every year, no? Paano ngayon kung wala ka niyan? So, mag-save ka lang ng 5,000 per month. In 36 years, meron kang 6,048,000 pesos. Build long-term investments. Example ngayon, no? Ano gusto mo ba? Depositor or shareholder? Siyempre, kapag sa bangko ka magsisave, depositor ka lang. Okay? So, saan ba nag-i-invest yung bangko? Dito siya nag-invest sa government and securities, sa treasury bills, notes, and etc. Commercial papers, corporate bonds, stocks and equities sa PSE, publicly enlisted companies, sa retail loans, credit cards, housing loans, car loan, business loans, and iba pa. At the same time sa real estate. Doon nagsisave yung bangko. So ano tawag rito sa'yo? Depositor. Magkano kinikita ng bangko rito? 12% sa mga investment na ito. So palagay natin, magkano ibigay sa'yo? 0.25%. Napakababa. Samantala, kapag mag-save ka sa mutual fund, no, mag-invest ka sa mutual fund, anong tawag sa'yo? Investor. Saan nag-invest yung mutual fund company? Kung saan nag-invest yung bangko. Di ba? Dito kung magkano kinikita ng mutual fund company, ganun rin yung ibibigay sa'yo. 12% din. 12% kinita ng mutual fund company, 12% ang ibabalik sa'yo. Di ba napakaganda kapag i-invest ka sa mutual fund? Okay? So, how the power of compounding interest can work for us. So, isipin mo yan. Kapag may 1,000 pesos ka na savings per month, ilagay mo sa 12%. In 20 years, meron ka ng 999,148. In 30 years, meron kang 3,529,914. So, 2,000 sa isang buwan ang sinisave mo. Kayang-kaya mo ba yan? Simple kaya. 2,000 lang. Di ba? Maliit na amount lang yan. So, ilagay mo sa 12%. In 15 years, meron ka ng 1 million pesos. Mahigit. In 20 years, meron kang 1.9 million pesos. In 30 years, meron ka ng 7 million pesos plus. So, ganun kaganda. Di ba? Kasi alam natin kung saan tayo mag-invest. Kaya be part of IMG. Kaya in-encourage ko talaga kayo maging parte kayo ni IMG kasi napakaganda dito. Tinuturuan tayo kung paano tayo mag-invest ng tama. At kanong investment vehicle ang dapat natin gagamitin. So palagay natin ngayon, meron kang 3 million. Isipin mo. No? In 13 years, meron ka ng 1.1 million pesos. 5,000 per month ang sinisave mo. Nilagay sa 12%, meron kang 1.1 million pesos. 7,000 pesos ang nilagay mo. Sa 12%, sa 12%, in 10 years, meron kang 1.6 million pesos. How much more kapag meron kang 10,000 per month na nisisave? Magkano sa in 10 years? 2.3 million pesos. So palagay natin, hindi mo pa kinuha yan, no? In 30 years, meron kang 35,299,138. Di ba napakaganda? Kasi alam natin kung paano nag-compound yung pera natin. Kaya masabi ko, ito yung sekreto ng mga mayaman. Kung kaya sila yumayaman. Tayo naman, di natin alam to kasi sabi mo, wow, kulang pa nga kinikita ko. Paano ko mag-invest na
1,000 per month. Alam mo, kailangan mo lang i-apply natin dito yung prosperity formula. No? Example, kumikita ka ng 100,000 a month. Ang 10,000 no, ang 10,000 yun ibigay mo na sa Panginoon. 20% o 20,000 isip mo na. 70,000 lang yung gagastusin mo. Ganun lang siya. 10, 20, 70 i-apply mo. Sigurado yan, ma-achieve mo yung goal na ito. Diba? So, tandaan nyo ulit, ang pagyaman ay hindi biglaan. Dahan-dahan yan. Kasi kapag biglang yaman mo, palagay natin ngayon, yumaman ka na kaagad. Sabi mo, tataya ako sa luto. Biglang yaman. Out of, palagay natin, 100%. Ilan ang nananalo? 1% lang. Paano ngayon kung hindi pa siya financially educated? Ang pinalunan niya doon ay mawawala lang yan. May narinig ba kayo o may nabasa ba kayo sa diaryo regarding dyan? Marami, may nabasa ako dyan na within a span of I think a year yung napanalunan niya sa luto ay nawala na. So kasi hindi niya alam kung saan i-invest yung pera niya ng tama. So kaya dito again kayo, I am encouraging you to be part of IMG. Kasi dito sa IMG talaga ini-educate tayo kung saan natin i-invest yung pera natin na pinaghirapan natin. Okay? May mga coaches tayo, no, na nagtuturo nito para mag-guide kayo kung anong investment vehicle, kung saan yung invest yung pera ninyo. So remember, the higher the yield, the higher the rest. Know your risk tolerance. The best way to reduce risk, if you want to invest in stock market, is to invest in mutual fund. So 2 ways of investing in stock market. Indirect stock market at saka direct stock market. Ibig sabihin nito, indirect stock market is a mutual fund ka. Example, kasi pag direct stock naman, ikaw mismo ang diretsyon na mag-invest nito. Sa indirect stock market, someone manage. Sa direct stock market, ikaw mismo ang mag-manage. Sa indirect stock market, less time to monitor. Sa direct stock market, more time to monitor. Sa indirect stock market, risk capital, kasi 1,000 pesos lang, lalo na member ka ni IMG, automatic na, meron kang investment sa mutual fund. Sa direct stock market, more capital. Malaki ang capital mo rito. As mentioned, kung napanood nyo kanina yung video na pinakita ko, ano ba advice ni Coach Rex Mendoza? Diba? Example, if doktor ka, kumikita ka, diba? May enough time ka ba na mag-invest kapag nasa stock market ka? Kasi dito, kapag direct stock market ka, ikaw mismo ang mag-monitor. Diba? At malaking capital. May big capital, mamonitor mo ba? Baka malugi ka lang kasi hindi mo mamonitor. Samantala, kapag mag-invest ka sa mutual fund, someone manage. Ibig sabihin, may fund manager siya na nagmamanage ng pera mo. Less time to monitor, less capital. Okay? So anyway, ma-explain ko sa inyo maya-maya yan. So dito, palagay natin ngayon, kapag pumunta tayo, kapag direct stock market ang investan natin, pupunta tayo sa Baguio. Sumakay tayo sa bus, di ba? So sigurado yan, lahat tayo rito ay driver. Kasi tayo tayo nagda-drive ng investment natin. So direct stock market yan. Samantala, kapag sa indirect stock market ka o sa mutual fund, lalo't lalo na baguhan ka. So sa indirect stock market ka muna. Ang masuggest ko sa iyo. Kasi dito, even doon na kapag pumunta tayo ng Baguio, sumakay tayo ng bus, lahat tayo rito ay pasahero. Kahit patulog-tulog tayo, pakanta-kanta tayo, o pabidyo-bidyo pa tayo dyan, o patawa-tawa tayo lahat-lahat, ay kumikita yung pera natin. Kasi meron siyang fund manager. Okay? So, understanding how mutual fund work, indirect investing in stock market. So dito, in-explain sa atin, example, nag-invest tayo ng 1,000 pesos. Automatic yan, nilalagay na kaagad sa 10 blue chips company dito sa Pilipinas. Saan nilalagay yung 1,000 pesos natin? Sa Globe, Shumart, Jollibee, BPI, Metrobank, Ayala, Abuites, San Miguel. Doon nila nilalagay yung 1,000 pesos natin. Kaya ibig sabihin, no, kasi nung una sabihin ko sa inyo, natatakot rin ako noon, pagkatiwala yung pera ko sa kanila. Di ba? So nung naka-attend ako ng seminar, doon ko ni-realize, tama pala, hindi pala mawawala yung investment ko na 1,000. Kasi nilalagay pala yan sa 10 blue chips company.
So do you think, palagay natin na wala si Jollibee, may 9 companies pa. Di ba? Huwag ka matakot kapag mag-invest ka sa mutual fund. Okay? Kasi ang lahat ng investment mo, palagay natin nag-invest ka ng 100,000 pesos, ang 100,000 pesos mo yun na nilagay mo sa mutual fund, automatic yan. Nakalagay na kaagad sa 10 blue chips company dito sa Pilipinas. Mutual funds are stocks and equity fund. No? Pulled money from different investors, aggressive in capital growth, money generally invested on blue chips companies listed on the Philippine Stock Exchange. So example ngayon, ilan tayo rito? Palagay natin 10 tayo. O nag-invest tayo sa mutual fund company. Mayroon nag-invest ng 10,000, mayroon nag-invest ng 5,000, mayroon nag-invest ng 1 million, mayroon nag-invest ng 500,000. So lahat yan iniipon ng mutual fund company. Lahat ng pera iniipon yan, no? Tapos siyempre, yung fund manager, nilalagay niya yan sa 10 blue chips company dito sa Pilipinas. So siyempre, nandito yan mga 10 blue chips company. Ulitin ko ulit, ano ba mga ito, no? Example lang, ano? Itong mga 10 blue chips, PLDT, BDO, Metrobank, BPI, Ayala, Jollibee, no? Sigurado, malulugi ba si Jollibee? O, sa lahat dito, siyempre, mostly naman. Sa tingin ko, hindi talaga kasi mahal na mahal ng Pilipino to. Almost lahat tayo dito kumakain palagi. So, sa Shumart, di ba? San Miguel Corporation. So, ito yung mga 10 blue chips company. Doon nilalagay ng fund manager yung pera natin. Okay? Iniipon yan. So, kung magkano ang kinikita ng mutual fund company, palagay natin kumita ng 12%. Ganun din yung ibibigay sa atin. Ihati-hatiin niya, no? Di ba? 12%. Kung 12% si Juan, 12% si Pedro. Yung lolo mo, kung magkano investment, 12% din siya. Kung 1 million na savings niya, 1 million, 12% rin ibibigay sa kanya. Ganun siya, no? Kahit maliit man ang investment mo, 12% pa rin ang makukuha mo. Kung malaki investment mo, 12% pa rin. So, okay? So, entry fee or sales load. So, kapag member ka na AMG, walang entry fee. So, anong epekto ng entry fee or sales load sa investment natin? Kasi nakalagay rito, entry fee or sales load is 2% to 3.5%. So, kapag hindi ka member ng IMG, ganito ang mangyari, no? Kasi, as I mentioned kanina, kapag member ka ng IMG, automatic yan. Wala kang entry fee. So, itong epekto ng zero load on 10-year Phil equity investment. So, palagay natin, non-IMG member ka. Nag-invest ka ng 100,000 pesos. So, siyempre, bawasan ng entry fee na 3%. So, yung 100,000 pesos mo, maging 97,000 pesos na lang. So, ibig sabihin, maapektuhan yung number of shares na mabili mo. Oh, and at the same time, yung investment value niya. Bumaba siya, di ba? Ang actual rate of return. Samantala, kapag IMG member ka, kasi wala ngang entry fee. Kung 100,000 yung investment mo, 100,000 talaga siya. So, ibig sabihin, hindi maapektuhan yung number of shares mo, investment value mo, and actual rate of return mo. Okay? Maliwanag ba? So, kaya dapat, again, ulitin ko, be part of IMG para at least walang entry fee yung investment mo sa mutual fund. Types of mutual fund. Bond funds. Conservative siya, capital preservation niya, 4 to 6% per annum. Saan siya nag-invest? Sa commercial bonds, treasury notes, treasury bills. Siyempre, may cash siya para just in case na gusto ng mga investor na kukunin nilang pera, madali kagad bigay ng mutual fund company. So, nilagay rin nila sa fixed income yung mga investment natin. So, dito, it shows that a bond fund is a low-risk type of mutual fund that invests mostly in fixed income instruments such as government securities and corporate bonds. Kaya, low yung risk niya. Very low lang siya. Kasi mas mababa rin yung kinikita per annum, 4.6% lang. Fix yung investment natin dito, yung kinikita. The main investment objective is capital preservation and reasonable growth. Recommended length of stay, ibig sabihin, kung hanggang kailan mo pwede ilagay yung pera mo doon. No?
pwede mo sa withdraw 1 to 2 years. Kasi siyempre, kapag 6 months pa lang, masabi ko na hindi pa masyado kikita ang pera mo. So, kayang ano mo rito, 1 to 2 years, pwede mo na mo-withdraw yung pera mo doon. So, kasi yun ang recommended na length of investment natin doon. So, sa stock funds naman, aggressive siya. Capital appreciation nito, 15 to 18% per annum. Saan ba sila nag-invest? Sa food and beverage, sa bangko, holdings, sa information and technology, telecommunication, minings, media, and sa real estate. No? Dito sila nag-invest. So a stock fund is an aggressive type of mutual fund that invests mostly in the shares of stock of corporation. The main investment objective is capital growth and funds appreciation for a long period. The recommended length of stay is long-term, 5 years or more. So kapag nasa balance fund ka naman, moderate lang siya. Ang capital growth mo rito is 12% to 15% per annum. Saan sila nag-invest? Sa blue chips companies, government securities. No? Kaya balance fund. So a balance fund is a moderate risk type of mutual fund that invests in a combination of equities, stocks, and fixed income instruments. The allocation varies according to the fund's objective. The main investment objectives of the fund is for medium and long-term growth. So recommended length of stay, 3 to 5 years. So ulitin ko ulit. Example ngayon, nag-invest ka. Gusto mo lang, the following month, kunin mo. Sa bangko ka na mag-save ng pera mo. Huwag na sa mutual fund company. Why? No? Kasi kailangan kapag mag-invest ka sa mutual fund company, pang matagalan yan, long term. No? Hindi na the following month, kunin mo na kaagad. Sa bangko ka lang mag-invest kapag ganyan kasi hindi talaga kikita yung pera mo. So how to earn in mutual fund? Paano tayo kikita kapag mag-invest tayo sa mutual fund? So ito yung mga senaryo na dapat natin pag-aralan. Scenario number 1, price of stocks rises. Scenario number 2, price of stocks drops and gains back. Tumaas, tapos bumalik ka agad. No? Scenario number 3, price of stocks drops and rises slowly. So pag-aralan natin ng isa-isa to. Kung talaga bang kikita tayo sa scenario 1, scenario 2, scenario 3. Saan ba tayo kikita ng malaki? Scenario 1, scenario 2, scenario 3. Diba? Dapat pag-aralan natin. Kasi sometimes tayo, ulitin ko, natatakot tayo mag-invest. Diba? Kasi yun nga yung pakiramdam ko nung una. Napilit lang ako ng wife ko, umatin ka para matutunan mo ito. So umatin nga ako, no? Talagang big realization nangyari sa buhay ko o sa sarili ko. So scenario number 1, example, you have 1,000 pesos per month to invest. So, di ba? Pataas. So, unang-una, nag-invest ka, 10 pesos siya sa unang buwan. So, ilang shares ang mabili mo? 100 shares. Sa pangalawang buwan, 12 pesos na siya. So, 83.33 shares ang nabili mo. Sa pangatlong buwan, 14 pesos na siya. So, nabili mong shares is 71.43. Pang-apat na buwan, 62.50 16 pesos na siya, kaya ang nabili mong shares is 62.50 shares. So pangalimang buwan, 18 pesos na siya, so nabili mo is 55.55 shares. Pang-anim na buwan, 20 pesos siya, so 50 shares ang nabili mo. So siyempre, i-compute natin yan, i-total natin lahat-lahat yan from month 1 to month 6, pang-anim na buwan. Magkano bang kinikita natin dito? So ito yung computation, ano? Total shares na nabili natin from month 1 to month 6 is 422.81. Last year price is 50 pesos. So 20 pesos 20 pesos. So times natin sa 20. So magkano ang kinita mo? Total value after 6 months is 8,456.20 pesos. Okay, kumita tayo, di ba? So ibawas natin yung 6,000 na contribution natin kasi nag-invest tayo 1,000 pesos per month. So magkano ang kinita natin after 6 months sa scenario number 1? Is 2,456.00. So yun ang kinita natin. Sa scenario number 2. Okay, scenario number 2, kikita rin ba ulit tayo? So you have 1,000 pesos per month to invest. So sabi nga, pataas siya, biglang bumaba, tapos bumalik ulit. Okay, so sa unang buwan,
10 pesos siya. So, 100 shares na nabili mo. Sa pangalawang buwan, 7 pesos. 142.90 shares na nabili mo. Pangatlong buwan, 5 pesos. So, 200 shares na nabili mo. Month 4, 6 pesos na siya. So, 166.70 shares na nabili mo. Month 5, 7 pesos. 142.90 shares na nabili mo. Pang-anim na buwan, 10 pesos ulit. So, 100 shares ulit na nabili mo. I-total natin yan, no? Sa unang buwan hanggang pa-anim na buwan. Total shares na nabili mo is 152.20. Last year price is 10 pesos. Okay? So, total value after 6 months is 8,525.00. So, ibawas natin yung 6,000 pesos. So, magkano kinita natin after 6 months is 2,525.00. So, okay. Pangatlong buwan. No? Scenario number 3. You have also 1,000 pesos per month to invest. So, dito, it's used that mataas siya, dahan-dahan sa bumaba, biglang bumaba, tapos dahan-dahan siya paakyat. No? So, kikita ba tayo rito? So, tingnan natin, ano? So, unang buwan, 10 pesos, so 100 shares na nabili mo. Pangalawang buwan, 4 pesos na lang siya. So, 250 shares na nabili mo. Pangatlong buwan, 2 pesos, 500 shares. Month 4 is 1 peso, so 1,000 shares na nabili mo. Month 5, 500 shares na nabili mo kasi 2 pesos siya. So, pang-anim na buwan, 5 pesos siya, so 200 shares na nabili mo. I-total natin lahat ang shares na nabili mo within 6 months. So, 2,550. Last year price is 5 pesos. So, 2,550 times 5. Total value after 6 months is 12,750. Less 6,000 pesos is equals, gain after 6 months is 6,750. So, ipinapakita lang sa atin, kapag tuloy-tuloy tayo mag-invest, sigurado talaga nakikita tayo. No? Huwag tayo, sabi nga, huwag kang tumaiming, kailangan tuloy-tuloy ka lang mag-invest. So, maraming mga crisis na nangyari sa Pilipinas o sa buong mundo. Sigurado na apektuhan rin yung mga investment natin. But, kapag mag-invest ka, kailangan tuloy-tuloy lang talaga para kikita tayo. So, dito sa scenario number 3, yun ang malaking kita natin. Kapag mataas yung investment, biglang bumaba tapos dahan-dahan umakyat. Diba? Isipin mo, more than 50% ang kinita ng pera natin. Okay. So, stock and equity fund. So, sabi nga rito, buy and hold strategy peso cost averaging. Think long term. Pangmatagalan talaga. So, dito, ipinakita rito na nung 1986, no? During the people power, bababa rin yung investment. During the Aquino administration, nung kudita, Ramos Power Crisis, Asian Financial Crisis, Inchad 2 Revolution, ang Global Financial Crisis. Di ba? Apektado yung investment. So, syempre, ang mga mayaman, no? Kapag ganito mga situation na yan, lalo sila nag-invest. So, tayo ganun rin ang gagawin natin. Mag-invest tayo, kailangan bumaba man siya, tumaas man siya, kailangan tuloy tayo mag-invest. So, sa pinakita ko sa inyo kanina, scenario 1 hanggang scenario 3. Di ba? Bakit pababa rin yung pataas? Kapag tuloy-tuloy ka lang mag-invest, talagang kikita yung investment mo. Yun ang sinasabi na buy and hold strategy, peso cost averaging. So, benepisyo in investing in mutual fund. It is professionally managed. It is very liquid. It is diversified. It has low minimum investment requirement. It's very transparent. It has strong track of records. It is safe and secured. Zero load fee siya kapag IMG member ka. At the same time, the gain are tax exempted. Okay? So example ngayon, ulitin ko ulit, investors ka. Iniipon yung pera natin, binibigay sa fund manager, tapos ini-invest yan sa securities. Paano ma-generate na income, yung rate of return nun, ay yun ang ibibigay sa atin. Okay? So, diversification. Ano ibig sabihin ng diversification? Investing in a mutual fund provides instant diversification. This is the practice of investing broadly across a number of different investment instruments and securities to reduce risk and maximize earning potentials. The fund is required by law to invest a maximum of 10% per security in a wide array of instruments such as stocks and bonds. So, low capital requirements.
Most mutual funds in the Philippines require affordable minimum initial investment amounts ranging from 1,000 pesos to 5,000 pesos, and minimum additional investments in increment of 500 to 1,000 pesos. For employees and members of cooperatives, the investment amount are even lower, ranging from 100 to 300 pesos. Great equalizer. So mutual funds are the great equalizer in investment. The yield of those investment, 5,000 pesos, is the same for those investing millions of pesos. The return are paid proportionately per investor because when one puts money in a mutual fund, he is technically buying shares of the fund. As such, he automatically become a shareholder or part owner of the mutual fund. So again, ulitin ko sa inyo, kung magkano ngayon, palagay natin si Juan, nag-invest sa 1 million pesos, si Pedro ay in-invest niya 5,000 pesos. Kung magkano ang kinita ng mutual fund company, 12% kay Juan, 12% rin kay Pedro. So siyempre, malaki kinita ni Juan kasi 1 million peso yung investment niya. Kay Pedro, medyo mababa ang kinita niya kasi 5,000 pesos lang investment niya. Pero kung 12% ang kay Juan, 12% rin kay Pedro. Okay? So potentially high returns because of mutual fund is a pooled and managed a single investment portfolio. It is able to take advantage of certain economies of scale. For instance, with its billions under management, it can negotiate for lower stock brokerage fees or command higher interest rates on fixed income investments. Likewise, with its required diversified portfolio, it is able to participate in the earnings potential of more financial instruments. So liquidity. Liquidity is the ability to convert investment into cash. While the law provides that redemption proceeds must be given within 7 banking days from the date of the request, most funds are able to pay the redemption proceeds with 2 to 3 banking days. So example ngayon, naglagay ka ng pera mo sa mutual fund, gusto mo sa i-withdraw. So pwede mo siya makuha within 7 days, 7 banking days. Okay? Safe siya. Mutual funds are highly regulated by the Securities and Exchange Commission under the Investment Company Act and its rules. They also have to submit regular reports to the Securities and Exchange Commission as well as to their shareholders. So ibig sabihin nito, talagang masabi ko na safe yung pera natin doon kasi siyempre, talagang nagre-report sila sa Securities and Exchange Commission. The same thing with us, no? Sa kailangan nila magbigay ng report sa atin kasi mga shareholders tayo kapag nag-save tayo sa mutual fund company. Kasi in which during the stockholders meeting kasi isa sa mga mutual fund company kung saan kami nag-invest, in-invite kami during the stockholders meeting kasi doon sa stockholders meeting na yon, ina-update tayo kung ano na yung status ng mga investment natin. Okay? So transparency. Mutual fund investors have the right to transparency and are entitled to know and check where the funds are invested. This information can be found in annual financial reports and fund fact sheets. So, ibig sabihin, dito talaga, very transparent yung mga mutual fund company. So, ipinapakita during the stockholders meeting, ina-isa-isa nila yan kung ano na yung status ng investment natin. So, siyempre, nire-report nila sa atin kasi mga shareholders tayo. So, nire-report yan during stockholders meeting. So, mutual fund partners natin is the Ramper Financials. It was managed by one of our financial guru dito sa IMG is no other than Mr. Rex Mendoza. So, ito yung mga mutual fund company na pwede tayo mag-invest. No? Kaya masabi ko, napakaganda niya kasi dito talaga sa IMG, no, pina-partner tayo at the same time kumukuha talaga sila ng mga magaling na financial guru. Isa na rito si Mr. Rex Mendoza. So, bakit tayo natakot mag-invest sa mutual fund? Kasi even yung mga government agencies like SSS, magkano in-invest nila sa mutual fund? 3 billion pesos. So, saan sila nag-invest? Sa Phil Equity Fund. So, takot ba tayo? Government agencies ka, hindi natatakot, lalo't pa kaya tayo. Di ba, mag-invest tayo sa mutual fund. Encourage ko kayo. Kasi kami, ang pamilya ko, kami mag-asawa, ay talaga nag-invest sa mutual fund.
So ito siya, no, kapag mag-invest ka, ito makikita mo individual statement of accounts, no? Kung magkano ang NABs na nabili mo, ay makikita mo yan dito. Okay? So, palagay natin, si Juan nag-invest sa Phil Equity Fund noong 1994. Example lang, di ba? 1 million pesos ang in-invest niya. Actual rate of returns noong 1994 is 14.00%. Ang current market value niya noong 1994 is 1,117,200 pesos. Noong 1987, nagkaroon ng Asian Financial Crisis. Nag-negative siya, 5.30%. Natakot ba si Juan? Siyempre hindi. Why? Kasi isip mayaman si Juan. So, nung 2002, nag-negative 5.20. Ano to siya? Nung Mindanao earthquake and bombing war against Islamic terrorists. Nung 2002 yan. In which, na-experience ko talaga to. Kasi nasa security industry ako nung time na ito. Red alert kami niyan dahil dito sa bombings. No? At saka war against Islamic terrorists nung 2002. So bumaba rin yung stock market at the time. So 5.20. Natakot ba si Juan? Siyempre hindi. Nung 2008, natakot rin ba si Juan? No? Sorry? Nag-negative 40.71. Global financial crisis. Si Juan hindi rin natilag dito. So isipin mo ng 2012, magkano ang kinita ni Juan sa pera niya? No? 28,858,252.81. So 1 million yung investment in 1994. So isipin mo yan, no? Ganun kaganda kapag mag-invest ka sa mutual fund, pang matagalan. No? So sa ngayon, nagkaroon ng pandemic. 2020, COVID-19, pandemic crisis. Natakot ka ba? Siyempre, huwag kang matakot. Ganyan talaga investment. Bakit pababa yan? Volatile yan siya. No? Kailangan tuloy-tuloy lang tayo mag-invest. Huwag tayong, palagay natin, sabihin mo, ayoko na mag-invest sa mutual fund kasi mababa ngayon. I-withdraw ko na yung pera ko. Kapag i-withdraw mo yung pera mo ngayon, lugi ka. Diba? Huwag ka matakot. Kailangan kapag may goal ka, talagang i-ano mo yung goal mo. Tuloy-tuloy ka lang mag-invest. Yun ang ginagawa namin mag-asawa. Kaya palagi namin namumonitor, sabi, tinitingnan namin yung portal namin sa IMG. Wow, kumita yung pera natin. No? Malaking na ano natin na invest natin yung time na ito. 'Di ba? So ganun kaganda. So anyway, if you're not yet a member of IMG, be with us. Kasi during our convention, meron tayong mga market update na binibigay ng financial guru natin, no other than Mr. Rex Mendoza. So, Soldivo Strategic Growth Fund, ito yung growth niya, no? Mapapansin nyo ba, noong January 1, 2020, bumaba siya, di ba? Ganito siya kababa. So, palagay natin, noong January 1, 2020, 0.8397 ang NABs niya. Di ba? So, bumagsak siya noong nagkaroon tayo ng pandemic. Noong March 16, 2020, naging 26.9061 na lang siya, no? Yung nag-invest sa So sa ngayon, noong April 27, 2021, ito na yun ang NABs niya, 31.5199. Diba? Diba tumataas? So ibig sabihin, nung pandemic, bumaba nung March 16. So ngayon, tumaas na yung NABs ng investment natin sa Philippine. So mutual fund at stock market, dalawang bagay raw tayo mag-invest sa Jollibee. Become a franchisee and invest more or less 30 million pesos to open one branch, or become a shareholder in the stock market or mutual fund. You only need 1,000 pesos minimum for initial investment. How much do you have right now? Meron ka bang 30 million pesos? O meron kang 1,000 pesos? Kapag meron kang 1,000 pesos yan, be part of IMG para makapag-invest ka na kagad sa Jollibee. Okay, so kaya sometimes may mga
ano tayo, may mga posting tayo na may pinopost diyan na how to invest in Jollibee at only 1,000 pesos. So ito 'yan, sa mutual fund ka mag-invest kasi yung 1,000 pesos mo, mayroon ka na kaagad investment sa Jollibee. No? Kasi nilalagay yung 1,000 pesos mo sa 10 blue chips company dito sa Pilipinas. So what documents to prepare? Ito lang siya, no? 2 valid IDs, Xerox back-to-back with 3 signatures. Filled up investment form, TIN number, ITR payslip for government employees, birth certificate for 17 and below. Then send it to mutual fund company for validation and approval. Ito pa yung mga additional requirements niya. Valid IDs, primary government issues, Philippine passport, driver's license, PRC ID, SSS, GSIS ID, TIN ID, postal ID, voters ID, Army, Navy, Air Force ID, Senior Citizens ID, School ID, if estudyante ka. Secondary ID, company ID, school ID, PhilHealth ID, NBI clearance, credit cards, and picture and sign, etc. So, gusto mo ba hassle-free? No? Do you want a hassle-free processing? So, be part of IMG. Kasi dito sa IMG, tinuturuan ka, no? May mag-guide sa'yo para mas madali kapag invest sa mutual fund. So, be an IMG members. No? Exclusive yan to IMG members lang. Again, zero entry fee. You have already direct access sa direct investment at saka indirect investment. Okay? So, bypass the middleman. Siyempre, kapag IMG member ka, you have to direct access to financial companies, enjoy discounts from financial products you buy, become your own money manager. So ito, no, direct ka, maka-access ka agad dito. However, kapag outsider ka, hindi ka member ng IMG, siyempre dadaan ka muna sa broker or agent bago ka maka-access sa products and services nito. Dadaan ka sa bangko, agent o broker, will earn commission from the product you buy. So kapag IMG members ka, no, ikaw ito, naging member ka, you have access sa healthcare, life insurance, investments, real estate, general insurance, and allied financial services. So, broker ka sa lahat ng mga financial products and services na yan. So, new world of possibilities. As IMG member, no? Talagang malaki ang mga masisave mo. As of now, we have a total of 48 benefits dito sa IMG. Lifetime membership benefits siya, no? Ito yung masisave mo. Napakadami ka masisave. So, magkano lang ang initial investment natin is only membership, is 5,500 pesos. Sa 5,500 pesos mo, mayroon ka ng initial investment na 1,000 pesos sa mutual fund. Dito talaga, no? Automatic na yan. So, ibig sabihin, 4,500 pesos lang yung parang lumalabas na investment. Kasi may 1,000 pesos ay nasa mutual fund company na kaagad nilalagay para meron ka ng initial investment. So, masabi ko sa 5,500 mong na membership benefits, marami ka na matutunan kasi tuloy-tuloy yung rito, yung seminars, no? May workshop 1 tayo, 1, 2, 3, 4 and 5. Kapag maging member ka ni IMG. At the same time, kung gusto mo naman gawin business ni IMG, meron tayong wealth creation system na doon mo makikita sa portal mo. Napakaganda yung portal kasi talagang lahat ng trainings nandoon na. Okay? So recommendation ko sa iyo, become a lifetime member. So kung sa Shumart, meron tayong mga advantage card. Di ba? So ibang mga mall dati, meron silang mga binibigay ng mga discount cards. Po dito sa IMG, we have this prepaid card. No? Magkano lang siya is only 5,500 pesos only. One time, lifetime na siya. So ito yung maging portal mo, no? Kapag member ka ni IMG. Makikita mo diyan, no? Lahat ng mga investment companies na kung saan pwede ka mag-invest, no? Kaya masabi ko na very updated na rin si IMG kasi dito they've been doing a business online ay talagang tinuturuan tayo. So dito ang illustration lang, no? The order of priority in allocating our funds, the solid financial foundation.
So in building a solid financial foundation, dapat meron tayong healthcare, long-term and short-term. Meron tayong income protection or life insurance. Mamanage natin yung utang natin. May emergency funds tayo. At saka lastly, meron tayong investments. Order priority talaga yan para solid yung financial house natin. Sabi nga, when building our house, ano bang inuuna natin? Siyempre, poste muna o foundation muna bago investment. So same thing with our financial house. We must build it from the ground up. Order of priority talaga yan. Okay? Para matibay ang pundasyon natin. Example ngayon, wala kang solid financial foundation. Siyempre, malaking investment mo. No? Wala kang emergency funds. Unmanage yung utang mo. Wala kang income protection. Wala kang healthcare. Sigurado yan. Example, wala kang emergency fund, mawalan ka ng trabaho. No? Siyempre talaga, i-build natin yung emergency fund natin 3 to 6 months of our total expenses. Example, kumikita ka ng 20,000 pesos. Magkano isip mo? O gumagastos ka ng 20,000 sa isang buwan. So dapat, no, isip mong kita mo is also 20,000 pesos. Para in 3 months, meron kang 60,000 ilagay sa emergency fund mo. Kapag may responsibility ka naman, no, kung 20,000, dapat isip mo is 120,000 pesos as your emergency fund. Unmanaged debt, lalo na yung mga bad debts mo, yung utang na hindi naman kumikita. No? Siyempre, merong nangutang ka, gawin mo sa investment, no? Good debts yan. Dapat natin ma-identify ang good debts at saka bad debts. Ang bad debts naman, example, nangutang ka for panganganak ng asawa mo o para sa birthday ng anak mo. Bad debts yan kasi walang return of investment. Palagay natin, wala kang life insurance, wala kang income protection. Sigurado yan, no? Magugutom talaga ang pamilya mo. So dapat, we must have life insurance para protection yan sa pamilya natin. Hindi para sa atin, para sa pamilya natin. Para may magamit sila kapag kunin tayo ni Lord. Example ngayon, wala kang healthcare. Tandaan mo, no? Example, nagkaroon ng serious hospitalization. Siyempre, may investment ka, malaking investment mo. Wala kang healthcare. Ipo-pull out mo lahat ng investment mo para masave lang yung members of your family, no, na nagkasakit. So dapat talaga, meron tayong healthcare para ma-build natin yung wealth natin. Bakit? Kapag may healthcare tayo, automatic yan, hindi natin magalaw yung mga investment natin. So dapat, no, gawin natin to, i-build natin yung solid financial foundation natin. Kapag wala tayo wala tayong emergency fund, unmanage yung utang natin, wala tayong income protection, wala tayong healthcare, sigurado yan, mababaon tayo sa utang. Okay? So, solid financial foundation, dapat matibay yung pundasyon natin. Meron tayong investment, our goals in life, our retirement fund, college, education, dream house, dream car, and vacation. Emergency fund, 3 to 6 months of our total expenses. Manage our debt, eliminate yung bad debts natin. Income protection or life insurance, annual income times 10. Ito yung computation niya. So again, if you're earning 20,000 pesos, i-times natin sa 12 times 10. Yun supposedly yung life insurance coverage na kukunin natin. So healthcare, long-term and short-term. Sabi nga, the greatest wealth is your health. So dapat talaga meron tayo nito. Okay? Build it from the ground up. So by the way, in the Build Your Future Now, I'm Coach Lawrence Losada. This is my phone number, my email address, and our financial FB page, Financial Strategies to be Wealthy. Thank you so much. God bless sa lahat. May mga katanungan po ba kayo?